Magandang araw mga kababerks. So tayo na naman po ay gagawa ng ating panibagong video ngayon sa ating batch 10 na ating mga patiners, yung 7 heads natin mga kababerks. So this time after 1 month ipapakita natin yung ating mga alaga, kung gaano na sila kabibigat. Hindi na muna ako nag weekly monitoring para makita natin talaga itsura ng baboy na sadyang lagpas na ng 3 months mga kababerks. So bali ang update natin dito mga kababerks ay ang mga alaga nating batch 10 na 7 heads na patiners ay ano po, nasa 3 buwan at 1 linggo sakto. 3 buwan at 7 linggo ay 7 araw simula nung binili natin sila. Tapos sila po ay nasa 137 days na po lahat-lahat mga kababerks simula po nung ating simula po nung pinanganak sila mga kababerks. Yun po. So tara mga kababerks, silipin na natin ang ating mga baboy na sobrang excited ako ipakita sa inyo mga kababerks. So ayan mga katawan nila mga kababerks. So bali nakailang hulog na po ako ngayong umaga. Kalalakas po nila kumain kasi. Ayan. Ayan po mga katawan nila mga kababerks. So titignan nyo, talagang magaganda ng mga katawan nito. So ito lang medyo feeling ko na iwan ng katawan kasi meron siyang hernia. Ayan mga kababerks. So yan po ang ano nyan, physical deformities niyan mga kababerks. Meron siyang hernia. So bali ito rin. Ito naman wala. Ito naman po yung katawan ng ating pangatlong baboy. Yan. Yan siya mga kababerks. Tapos ito yung pang-apat natin. Yan. Ito yung pang-5. Ito yung pang-6. And then lipat tayo sa kabila mga kababerks. Ito po yung ating pang-7 mga kababerks. So ayan. Ayan po yung pang-7 natin. Ubos nga na rin yung pagkain niya. So ayan mga kababerks. So okay, pwede na tayo mag-proceed. Ito sa timbang nila, pwede na tayo mag-proceed sa timbang nila. Ito huling sinukat ko to mga kababerks. Around nasa 52 kilos na po mga kababerks. Mga siguro mga 1 week ago yon or 4 days ago tinimbang ko siya using yung measure tape mga kababerks. Yan, legit ko naman po yun na nagagamit dahil matagal ko na po siyang ginagamit at hindi naman po ako sumasablay. Yung measuring tape na yun mga baberks ay nakuha ko lang din sa mga ibang nagbablog ng baboy mga baberks. Inadapt lang po natin dahil hindi naman po talaga atin galing yon. So hindi ko naman po talaga inaangkin. So ayan mga baberks. So balik tayo dun sa kabila. So ito mga baberks, siguro ang timbang nito mga nasa ano. Yung una po, yan ay timbang niya nasa 65 na po mga baberks. Yan. Ito ay papasok pa lang po ng 60 mga baberks kahit may ano siya, may hernia. Ito po rin papasok na po ng 60 yan. Ito po ay 60 na po yan mga baberks. 60 kilos na po. At ayan po ay 65 kilos na rin po mga baberks. Malalaki na po yan, malaki na po yan. Ito po ay papasok na po ng 60. Ayan. So halos lahat po tayo approaching na po ng 60. Bukod po doon sa nag-iisa na yun sa kabila. So ayan mga baberks, isa po sa mga reason kung bakit gumawa po ako ng video ngayon ay tungkol doon sa may hernia po. Ayan mga baberks, yan nag-iisa na yan. So bali, ang hernia po kasi hereditary na yan mga baberks. So bali, ano yan, wala na tayo, hindi na natin makokontrol yan. Minsan lumalabas yan, yung hernia, sa pag may medyo maedad na yung baboy, or minsan pag nabili mo na talaga, wala ka ng choice kundi palaki na lang at alagaan yung may hernia na yan. Yun na lang yung pwede natin gawin.
Ang hernia naman ay hindi naman ano siya, hindi naman delikado pagdating naman sa alaga nating mga patiner. Yun nga lang, may chances na mabagal talaga lumaki yung ating patiner. At ang laman daw niyan, natanong-tanong ko sa mga nagba-backyard na rin dito, mga kasabayan nating nag-aalaga ng baboy. Yan daw po ay parang, yung iba nagsasabi PIDS ang laman, hindi natin ma-sure kasi hindi naman talaga nila alam. Ano lang, hula-hula lang din. Yung iba naman ay sinasabi yung mismong lumabas na parang bituka, tama ba, ng baboy. So wala pa tayong idea kasi halos ngayon pa lang tayo nagkaroon ng alaga na may hernia po. So ayun. So ang susunod natin na pwede natin mapag-usapan today ay ano nga ba ang pinagkaiba ng mga mixed breed na mga patiners o yung tinatawag nating chop suey, mga baberks. So normally ang mga gantong mga mixed breed na mga patiners ay medyo syempre mas mabagal lumaki compare mo dun sa mga hybrid na baboy, mga baberks. So ang ano nito, ang pwede lang nating maipakita na magandang timbang ay yung mga baboy na mixed breed na pag tumungtong ng 3 months ay meron na pong tumitimbang na 60. Kasama na po ito, mga kababerks. So bali sa loob ng 3 buwan may napapasok na pa tayong 60 kilos na baboy. Masaya na po yun para sa isang backyard racer na umahawak ng isang mixed breed na patiners po. So kasi kung susukatin mo yung isang may-ari ng isang hybrid na patiner, marami akong sinusubaybayan, mga kababerks, na mga vlogger din ng baboy na halos talagang 3 months pa lang or 2 months and a half pa lang yung baboy nila, sobrang lalaki na. Lalo na yung may mga hawak na hybrid na mga baboy na mga talagang F1 yung lumalabas na naman din nila na mga na mga patiner. Ayun. So anuin ko lang, linawin ko lang. Hindi po pala hybrid, F1 na po siguro yung mga hawak nilang mga patiner. So feeling ko napakalaking gandang klase pa rin ng alagang baboy yun, mga kababerks, pag ganun. So ayun, ang next natin na topic today is yung pangalan nito, yung feeding guide ng ating lingkoma. So meron po tayo nahinging feeding guide sa ating technician na nagtatrabaho po sa Limcoma Feeds. So humingi tayo, sana ma-appreciate nyo lang po yung aking gagawing pag-post dito ng feeding guide. So balik tayo sa feeding guide. So ang feeding guide ng Limcoma natin, pagdating kasi ang topic lang natin nun ay yung sa starter na tayo, mga kababerks. Yun yung huling nabigay ko na pwede kong itakal sa inyo, is yung ano nga ba ang range ng Limcoma sa starter stage. So bali sa starter stage, ang range ng Limcoma ay bali 66 days to 100 days, mga kababerks. Yun yung kanilang range, mga kababerks. So and then yung sumunod naman, yung grower natin ay nasa 101 days up to 135 days. So bali kung nasa 137 na sila, lagpas na po tayo dun sa grower stage, mga kababerks. So bali ang ubos na po nating mga pakain nila, mga kababerks, sa starter feeds ay 10 starter feeds, mga kababerks, ang nagamit natin dito. So bali ang ang grower naman natin ngayon, ang latest na dami na nakain nila, mga kababerks, ay siyam na po yung nasa listahan ko po. Yun talagang ubos na po, mga kababerks. And then halos kabibili ko lang po ng 3. So grower pa rin tayo, hindi ka pa po sila ma-finisher kasi parang medyo gusto ko pang i-extend yung yung grower feeds na kinakain nila. So yun, mga kababerks, so nasa sa inyo naman po yon, kung just in case na gusto nyo pa pong i-extend yung grower ng mga inyong alaga, ay wala naman po makakapigil doon. Ang feeding guide ay lang naman po, yun po ay
kung kagustuhan yung sundin or hindi, parang ganyan. So yung sa finisher, maybe hindi natin alam kung ipifinisher pa natin sila or mag-stick tayo sa grower. So kapag kasi pag nag-finisher na naman tayo, yun naman, mag-i-inject na naman tayo ng baboy. At mas kampante kasi ako pag nag-i-inject ng baboy kaysa sa nagbibigay ng powder. Yun lang nagiging ano ko parang nakasanayan ko na. And then sa vitamins ganun din. So malaman lang natin kasi minsan iniiwasan ko nga yung stress sa baboy, lalo na pag lumalaki na sila, lumalaki din yung gauge na needle na ginagamit sa kanila. So mas parang nagiging stressful yun para sa mga baboy natin, mga kababerks. So ano pang pwede natin mapag-usapan, mga kababerks? Ayun, yung latest na pakain nila, mga kababerks. Bali nasa ano na po ito, 2 kilo hanggang 2.3, mga kababerks ang kain nito. Pero hindi na po ako nag-i-stay sa 2 kilo dahil yun nga po, hindi talaga sapat sa kanila yung 2 kilo, mga kababerks. So bali ang ginagawa ko na 2.2 tapos hanggang 2.5, mga kababerks. So ayan, kasi sa feeding guide natin ang pakain ng grower stage ay 2.2 yung pinaka range hanggang yung dulo 1.8 yata to 2.2. So bitin talaga sa kanila, mga kababerks. So minsan talagang kailangan ko magdagdag, lalo na pag ito gumagawa tayo ng video. Ayan, dinadagdagan ko na lang. Tapos lipat tayo, mga kababerks, ha. So ayan, mga kababerks, busog na sila. Ayan. So bali 2 siguro 2 point ang pinaka mabibigay ko na lang na pinakamagandang pakain nyo sa fattener nyo, just in case na nasa grower stage kayo, is 2.2. Maganda na po yun, mga kababerks. Pagkain na nilang kumain ng 2.2, ibig sabihin magaling na kumain yung baboy nyo sa grower stage. Ayan. So ang baboy nyo pag tumitimbang na halos, lalo na yung mga backyard lang na may hawak na mixed breed or chop suey na baboy, masaya na po na kapag humandle kayo ng baboy na 60 kilos na nasa 3 months na. Patutotohanan nyo po yon, mga kababerks, yung sinasabi ko na mga viewers natin dyan na talagang ganon, yung mga mixed breed or mga chop suey na baboy, ano lang talaga, masaya na tayo doon sa 65 to 70 kilos na timbang ng baboy sa 3.5 months. Iyon po, mga kababerks. So yun din po yung rason ko kung bakit nag-extend ako ng pag-aalaga ng baboy. Gusto ko makita ko tong baboy na to, total malalakas naman talaga sila kumain. Gusto ko silang makita kung talagang hanggang saan yung range ng ilalaki ng mga baboy pagdating ng medyo malalakas na sila kumain. So ayan, mga kababerks. So hanggang siguro kung ma-extend pa natin uli, bigyan ko po kayo uli ng update. Sana makapag na tayo, may chance tayo next week pala na makapag-dispose, dahil ako actually masaya na ako dito sa timbang ng ating mga baboy. Masaya na ako na i-complete natin yung ating monitoring ng baboy up to 3 months simula nung pagkapanganak, or 137 days simula pagkapanganak. So mag-extend pa tayo malamang ng isa pang linggo mahigit siguro, para lang ma-sure na talagang magaganda na yung timbang ng ating mga baboy. At kung may matsyempong mapadaan na nagla-live weight, mga baboys, itatry nating ibenta na yung mga ating mga alagang baboy. So yun lang po muna, mga kababoys, yung ating magiging topic for today. So yung monitoring hindi ko na siguro maibibigay dahil medyo hindi ko na rin ma-monitor dahil sobrang mabibilis na sila kumain. Basta, mga kababerks, kapag nasa grower stage na kayo, kailangan hasahan yung 102 days nyo papasok, kumakain na yung baboy nyo ng 2 kilo para maganda na yung timbangan yan pag tumagal-tagal, mga kababerks. So sana na-appreciate nyo yung ating mga alagang baboy na batch 10 natin, mga kababerks. Hanggang sa susunod po uli, hanggang sa disposal siguro, may papakita pa natin yung ating video. Ayan, mga kababerks, maraming salamat po.